4 oras. Nakahanda na raw ang ilang opisyal ng Philippine Marines na ibunyag sa Truth Commission ang nalalaman nila tungkol sa umano'y dayaan sa eleksyon ng taon 2004. Nakatutok si Susan Enriquez. Eksklusibo! Minsan na raw nabusala ng pagnanais ng ilang Marine officers na ilantad ang umano'y dayaan noong 2004 elections. Pero ngayong binuo ang Truth Commission ni Pinoy, nakaaninag na ng pag-asa ang Marines na mailantad na ang katotohanan. The Marine Corps was the hardest hit simply because they tried to bring out the truth, but unfortunately they were suppressed as well as imprisoned. Ayon kay Marine Commandant Major General Juancho Saban, nakausap na niya ang kanyang mga senior officers na tinangka umunong gamitin sa sinasabing dayaan. Handa raw ilahad ng mga opisyales sa Truth Commission ang nalalaman. Partikular na binanggit ni General Saban ng mga Marine officers na naka-assign sa lalawigan ng Lanao. Ang lugar na ito ang sinasabing nagbigay ng swing vote noong 2004. I talked to some senior officers who were then commanders of middle-level units. Now they are senior officers, and they can attest to what happened. Bukod sa mga senior officials ng Marines, pati raw ang mga junior officials handa na ring magsalita. According to them, their junior officers can corroborate their statements. So I think if the commander comes out, then obviously those who were there, apparently the junior officers and the enlisted personnel, they will also come out and tell what really happened. Dagdag pa ni General Saban, tiwala sila sa integridad at kredibilidad ni dating Chief Justice Hilario Davide na mamumuno sa binuong Truth Commission. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, tututukan din ng komisyon ang mga kasong graft mula taong 2001. We need to really come up also with a list of these anomalies na talagang tututukan din ng DOJ, either in coordination with the Truth Commission or not. Umaasa si General Saban na ilabas ang orihinal na kopya ng Mayuga Report na nag-imbestiga sa umano'y dayaan. Naniniwala si General Saban ang lahat ng mga opisyal ng militar na nabanggit sa sinasabing dayaan ay mabigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Nabanggit din ni General Saban ang pagkakalagay sa mataas na pwesto sa AFP ng ilang military officials na hinihinalang may kinalaman sa dayaan noong 2004 elections. The mere mention of names, for example, in the Garci tapes or in the affidavits of some witnesses, should let the chain of command relieve them from their posts in order not to influence the investigation. Matagal na nanahimik ang mga sinasabing may kinalaman sa dayaan noong 2004 elections at ngayong may panibagong pagkakataon para lumabas ang katotohanan. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 oras. Samantala, nagpaabot na rin ang mensahe si dating Marine Colonel Ariel Querubin sa Truth Commission. Handa raw siyang makipagtulungan sa investigasyon tungkol sa umano'y dayaan noong eleksyon ng taong 2004. Chika Minute! Excited na raw magtrabaho sa Kapuso Network si Cesar Montano. Nagkwento rin si Cesar tungkol sa mga pagsubok na naranasan niya kamakailan. Kabilang na ang di nila pagkakaunawaan ng kanyang manager. Ang chikatid ni Nelson Canlas. Teary-eyed si Cesar Montano na magkwentong unti-unti na raw siya nakaka-move on sa pagkawala ng anak na si Angelo. Hindi naman daw napunta sa wala ang pagkamatay ng anak dahil may nabiyayaan ng cornea ni Angelo. Merong certain Mrs. Gaston na nawala ng paningin at hindi na makapagturo. At sinabi sa akin, nakapagpa-opera to, napalitan ng cornea ang kanyang mata at nakakita ulit at doon mapagpapatuloy niya ang kanyang pagtuturo sa pagsasayaw sa mga kabataan at napagpapatuloy niya ang kanyang buhay. Nalulungkot naman si Buboy sa hindi nila pagkakaintindihan ng kanyang manager na si Norma Hapitana. Nagsimulang uminit ang issue ng magtampo si Hapitana nang pumirma si Cesar ng kontrata sa GMA7 nang wala umanong paalam sa kanya. Si Cesar nakiusap na bigyan muna sila ng pagkakataong makapag-usap. I'm giving it to her. Hindi lang naman kaibigan ko si Ate Norma, she's like a mother and di ba, parang gano'n na yan sa akin. So kung nagtatampo siya,
hintay ka lang dyan, Buboy. Hayaan mo muna magtampo sa'yo. But ako, nandito lang ako. At mahal na mahal ko si Ate Norma. Sinubukan ng GMA News na makuhanan ng reaksyon si Apitana, ngunit hindi pa siya makontak sa ngayon. Excited naman si Buboy sa muling pagiging kapuso. Dito sa bakuran ng GMA, anya siya nakagawa ng mga dekalidad na pelikula tulad ng Jose Rizal at Muroami. Pinag-usapan na namin and sana matuloy. And GMA Films hindi naman nagsasara ng pintuan and they're still open for new ideas. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Nagkwento ang presidential sister na si Pinky Aquino Abellada tungkol sa pinagdaraanan ngayon ng kapatid niyang si Chris. Nasa Amerika ngayon si Chris kasamang 2 anak. Makichika tayo kay Lars Santiago. Isa si presidential sister Pinky Aquino Abellada sa mga dumalo sa gala night ng musical na Cats sa CCP kagabi. Gusto raw talaga niyang panoorin ng Manila production ng original West End London musical at masarap daw panoorin nagpe-perform si Lea Salonga. Masaya si Pinky at ang buong pamilya Aquino sa magandang reaksyon ng mga tao sa SONA ni President Noynoy. Siyempre so happy, tsaka sana tuluyan nilang pagtiwalaan at mahalin si Noynoy kasi alam ko naman pure lang talaga yung intentions niya. Maging ang bunso raw nilang kapatid na si Chris, nag-request na i-text agad sa kanya ang feedback sa SONA. Kwento ni Pinky, masaya raw ang naging bakasyon ni Chris sa Amerika kasama ang mga anak. She's very okay naman. Sabi niya, masayang-masaya yung 2 boys niya, nanggaling siya sa Boston. So, pinakita niya yung eskwelahan niya, kung saan kami tumira. Sabi niya, ang saya-saya ng trip niya sa Boston kasi masyadong maraming happy memories. Alam din ni Pinky kung paano sinisikap ni Chris na kayanin ang pinagdadaanan ngayon sa kanyang buhay may asawa. Anybody who goes through that, it's a very difficult time. So, she tries to make the most na lang para at least ma-shield niya yung boys niya. Pero, syempre, alam mo inside, medyo hindi pa, it's hurting. She's hurting. Patuloy lang daw nilang ipinagdarasal na magkakapatid na makatawid si Chris sa dinadanas nila ni James. Of course, there's always that, hindi ba always yung prayer na yon, basta Diyos na lang natin lahat. Sa linggo, gugunitain ng Aquino family ang unang death anniversary ni dating Pangulong Cory. We will have mass at Lasal Green Hills. This is for friends or whoever would like to remember our mom. Tapos sa hapon, private na lang punta kami sa sementeryo. Lars Santiago, nakatutok, 24 oras. At yan ang hottest in showbiz. Tutok lang uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Dalmay? Salamat, Pia. Diyan po mga balita aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiang. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.